May isang bagay na bihirang pag-usapan, pero halos lahat ng tao nararanasan. Kapag palagi kang nandyan para sa lahat, kapag palagi kang sumasagot sa bawat tawag, bawat message, bawat problema ng ibang tao. Sa una, parang tama ang ginagawa mo. Pakiramdam mo, mabuti kang tao. Pakiramdam mo, responsible ka. Pakiramdam mo, ikaw yung taong maaasahan. Pero napansin mo ba ang isang kakaibang pattern? Habang mas nagiging available ka, mas parang nagiging normal lang ang presensya mo. Hindi na ito espesyal. Hindi na ito pinapansin. Hindi na ito pinahahalagahan. Isipin mo ito sandali. May dalawang klase ng tao. Yung isa, palagi mong nakikita. Isang chat mo lang, nandyan agad. Isang tawag mo lang, sasagot agad. Walang limitasyon. Walang oras na hindi siya available. Yung pangalawa naman, hindi mo laging makuha. Minsan busy, minsan tahimik, minsan hindi agad sumasagot. Pero kapag nandyan siya, buo ang atensyon niya. Sino sa tingin mo ang mas nirerespeto ng mga tao? Ito ang isa sa mga tahimik na obserbasyon ng Swiss psychologist na si Carl Jung. Ayon sa kanya, ang tao ay may tinatawag na psychic energy, isang uri ng mental at emosyonal na lakas na hindi dapat basta-basta ibinibigay kung kani-kanino. Pero karamihan sa atin, hindi ito tinuturo. Ang tinuturo sa atin ay kabaligtaran. Dapat mabait ka sa lahat. Dapat lagi kang nandyan. Dapat hindi ka tumatanggi. At dahan-dahan, nasasanay ang mga tao sa isang bersyon mo na palaging nabibigay, palaging nag-a-adjust at palaging available. Pero may kapalit ito. Habang ibinibigay mo ang oras mo, ang energy mo, at ang atensyon mo sa lahat, unti-unti namang nauubos ang respeto na dapat ibinibigay sa iyo. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil may isang psychological na prinsipyo na madalas nating nakakalimutan. Ang laging available ay nagiging ordinaryo. Ang laging nandyan ay nagiging inaasahan na lang. At ang inaasahan, bihirang pahalagahan. Kaya may mga taong bigla na lang nagtataka. Mabait naman sila. Lagi naman silang tumutulong. Lagi naman silang nandyan para sa iba. Pero bakit parang sila pa yung hindi pinapansin? Bakit parang sila pa yung madaling baliwalain? Ang totoo, hindi ito tungkol sa pagiging mabuti o masama. Ito ay tungkol sa value ng energy mo. Kapag ipinapakita mo sa mundo na palagi kang available, ipinapakita mo rin sa kanila, kahit hindi mo sinasadya, na ang oras mo ay walang limitasyon, na ang presensya mo ay madaling makuha, na ang atensyon mo ay libre. At kapag libre ang isang bagay, bihirang may mag-ingat dito. Ito ang dahilan kung bakit ang unang hakbang sa tunay na pagbabago ay hindi pagiging mas mabait, kundi pag-unawa sa halaga ng sarili mong availability. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mabuting tao ay ang paniniwala na kailangan niyang ibigay ang sarili niya sa lahat. Pero sa susunod na bahagi, may mas malalim pang katotohanan. Dahil kapag natutunan mong limitahan kung kailan ka available,
May kakaibang pagbabago na nangyayari sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa iyo.